ang aking dalawang kitchen staff, ang aking crew, ang aking cashier. Sila mahihirapan eh. Labels. Sa labels ng ating food items, nandun na yung may grams, calories per serving, no, ilan ang sugar content, fat content, para na-inform yung mga consumers natin. So, prepare namin kayo for that, kaya tayo nagkakaroon nito. And kaya narinig ka na ng mga labeling sa inyong mga cafeteria. So, doon sa mga small establishments natin, nag-start tayo sa product name, grammage per serving, ano yung allergens, and then lastly would be calories kung kaya na. But there are some big establishments na kaya na nila ilagay all the details ngayon pa lang, kaya nakikita nyo yung iba kompleto na sila. Okay? So yun, kaya natin siya kailangan. Okay? Food fortification. So kanina na-mention ko na dapat iodized salt yung ginagamit. Additionally, pwede rin yung rice. So check natin yung mga supplies natin na raw materials, kung meron siyang fortified nutrient. Si mantika, ang ating oil, meron din siya nun. Okay? So check nyo yung mga products nyo kung meron siya nung seal na ito. Okay. So ang tawag sa kanya ay Sangkap Pinoy Seal. Okay. So si DOH seal, yun yung selyo ng DOH. Additional nutrients na vitamin A, iron, iodine, or kung minsan, iodine lang sa asin. Okay? So yan siya. No? So ayun o, asukal, mantika, bigas, harina, yan. Meron silang mga fortified nutrients. Okay? So coordinated nutrition programs. Dati, si basic education lang yung merong nutrition programs. Bakit? Kasi si DepEd, sabi sa kanila, may nutrition month. Sabi sa kanila, gawa kayo ng programs sa nutrition. So, naiwan ngayon yung higher education natin and others, no? Yung mga professionals natin. Paano sila to be advocates for health and nutrition? So, ngayon gusto natin, university-wide na siya. So, kung merong program si basic education, dapat meron din si higher ed. At dapat pareho sila. So, pag sinabing nutrition month ba kay Ateneo Nutrition Week, hindi lang siya kay isa lang applicable. So, dapat lahat. Okay? So, kaya din yung ating mga programs is applicable siya sa lahat. So, kung nakita nyo yung listahan natin kanina, merong pangbata, pangmatanda, no? And also, to give examples, gusto natin sa point of sale information is, kunyari, bibili ako nitong product na to, makikita ko na kung gaano karami yung sugar level nito. So, by face, makikita nyo or magbibigay kami sa inyo ng mga visual aids that you can post sa mga facilities nyo para meron tayo ng information. Okay? And then yung nutrition initiatives, ayan. So, kaya namin kayo binibigyan ng healthy set meal, nung sugar level adjustment. So, isa yan sa mga aligned nutrition initiatives natin. Okay? So, ako po ang gumagawa ng ating cafeteria nutrition audit. So, this is done on a monthly basis. Actually, dalawa siya. So, isang by paper. So, yung weekly menu plan. Doon by yung prutas at gulay. Yun kasi lagi natin na-neglect sa ating mga business. Puro tayo kanin na chicken, kanin na beef, kanin na pork. Okay? Passing is 80. Pagka hindi pumasa, meron tayong corrective action. So, hindi natin siya pababayaan. So, dapat magsasubmit kayo, paano nyo siya isama, bibili ba ako lagi ng prutas. Mas paplanuhin ko na po yung weekly menu para lagi po. Yan, yung mga ganun po. So, ito para lang makita nyo siya. So, ano ba yung mga hinahanap natin? So, sa carbohydrates or go, hindi lang basta kanin. Dapat may other options din. So, kanina nabanggit ko, pwedeng kamote, pwedeng noodles, saba, mais, oats, and grains, diba? Or bread. Okay? Sa grow natin or protein, hindi lang beef, pork, chicken, fish, seafood. Dapat meron din tayong other sources. So yan, egg, tofu, or plant-based, and the likes. No? Sa fruits, dapat laging at least dalawa man lang. So saging at apple at saging. Laging meron. Okay? Dagdagan nyo naman ng konting pinya. Okay? So, ito ay pwedeng yung mismong ulam lang na gulay, pwedeng salad, okay? Kung gusto nyo ng smoothie na gulay, why not? Pwede naman. Basta it's dalawa. Okay? Next natin yung list of allowed and regulated. So, yung kanina na may red, yellow, green, so nasusunod ba siya? Okay, so yun yun. Healthy menu options, yan, nasusunod ba natin yung mga nabanggit natin na dapat ganito lang yung size ng inumin, dapat
dapat merong sugar level adjustment, and etc. Okay? Healthy set meal, ayan, so dapat lagi siyang meron. Okay? Tapos, food fortification, dapat nakakapag-submit tayo ng listahan. Dapat yung mga items natin, meron talagang sangkap Pinoy seal. And then lastly, yung menu plan natin, so dapat sinasubmit hopefully every Saturday. Pero hindi ba kasi every Monday morning. So, yung Monday breakfast, di ko na siya mag-verify kasi late na nasubmit. Sana Sabado. Kung gusto yung Linggo, pwede rin naman. And then lastly, ito paki-mention lalo na sa mga supervisor and ating owners, no? Feedback box or QR or anything na makakapag-feedback kami sa inyong establishment. So kung kunyari may complaint, so kung magreklamo, Suggestion walang box. gulay today. Scan the QR and report. Yeah. Mga ganun. Okay? Kung medyo Unang hindi tayo pasukan high-tech, guys, so dito susulat. tayo ngayon sa estudyante tayo ngayon. Classroom. Tatanungin nila kayo, uy, wala pala tayo nito today, or uy, nasita ka ni FSPA. Masasagot na kaya yung exam sa mga hindi nag-exam. Exam tayo ha. 10 items yon, passing is 8. Kapag ka 7, see you next Saturday. Okay? Walang 7.5 tapos nag-8. Walang gano'n. Okay? Pag 7, see you again. Okay? Hanggang ma-perfect nyo siya. Hanggang makapasa tayo ng 8. Okay? So meron pa tayong 3 Saturday ng June. Ikaw na. Ayusin nyo ah. Kayo na yung pag-representing ko dito pag di kayo pumasa. Ano talagang tanong? Ala? Sure? Sige. So meron ba kayong napulot ng new ideas? Wala? Meron. Applicable ba siya sa inyo in person? Yes. Sa business, applicable ba kaya? Yes. Okay. At dyan, nagkaroon sa Healthy Cafeteria Initiative. So may food safety pa tayo. Okay? So bathroom break muna tayo mga 2 to 3 minutes. CR is dun sa tubo. Sa mga gusto mag-CR. Okay? Sige. Break time muna tayo. Ha? A few seconds, like washing your hands with soap and water for at least 20 seconds before touching food. And washing fruits and vegetables before you eat them. And it only takes a moment to separate raw meat from produce that won't be cooked. Testing the temperature of cooked foods with a food thermometer before serving can help keep you and your friends safe and healthy. And don't forget, cold foods and leftovers should be refrigerated within 2 hours of cooking or shopping. Remember to take a few seconds for food safety, because food poisoning can cause hours of stomach aches, nausea, diarrhea, and making you feel miserable. And who has time for that? Find out more about food safety at www.fda.gov/food. Tusok, nasugatan, nilalamunan. Okay? Hindi yung pinaiyak ng pagkain nyo. Okay? When it's prepared, sa pag ginawa daw, eaten according to its intended use. So dapat wala siya from preparation until makain siya, safe yung pagkain. Okay? So yung harm, pwede siya in 3 forms. So meron tayong 3 klase ng hazards, yung ating physical, chemical, and biological. Physical is anything that you can see or touch. Chemical are items na chemicals na hindi naman dapat nandun. So, kunyari nalagyan siya. Dapat from storage to serving, dapat wala tayong any harm na nagagawa. No? Walang cross-contamination na tinatawag. Nakapag-practice dapat ng hand washing at nagpa-practice ng proper waste disposal. Okay? Tuwing kailan ba kayo naghugas ng kamay? Pag maisip lang. Sa atin, Hugas. lababo natin. Hugasan Sana mo. nga. Ganun ba yun? Kami, atin yung lababo Diba? natin nandyan On a sa regular harap. basis. So, kung kunyari, dire-diretso yung production na ginagawa nyo, maghapon kayong nagmamasa ng tinapay, sana mo lang every hour maghugas kayo ng kamay. Kung maya ka nagbomonggol yan, no? Pag medyo kita mong marumi na yung kamay mo, every 30 minutes, 1 hour, hugas kamay. Pagkatapos, mag-CR, please lang, guys. Sino yung mga nag-CR kanina? Sino yung naghugas ng kamay? Wala!
yun. Hugas niyo yung kamay. Pagkatas niyo mag-CR. Ay, kunyari, nagluluto. Tapos, dapat ba ako maghugas ng kamay? Yes. Siyempre, Yes. di ba? Pero hindi ko naman para i-ganon yung pagkain, di ba? Pero at least, nandun pa rin siya, nagka-contact. So, hindi naman yan, porket ito lang yung dumampi sa pawis mo, nandito lang siya. So, kakalat siya. Kakalat. Okay. Ganun. So, maghugas tayo ng kamay pagka-CR, ha, guys? Okay? And then next, when it is eaten, so dapat daw within the recommended holding time and temperature. So, dun sa video kanina, ilang hours daw? 20 minutes. 24? 20 minutes. 2 hours? 24 hours? Washing. Ang 2 washing. to 4 hours. So, 2 to 4 hours. Kapag ka summertime, medyo mainit, kung mapapansin nyo sa bahay, saglit pa lang siya sa lamesa, medyo may amoy Panis na. diba? Kasi mainit. Ang Okay, bilis. so kaya dapat na-regulate yung time and 2 to 4 hours ang ano. Okay. 2 to 4 And then, intended use niya, so dapat nasusunod yung cooking instructions. So, kapag sinabi doon sa standards natin na ang pagluluto ng chicken ay 72 degrees for 30 minutes, yung mga ganyan. Susundin nyo siya. Example lang yun. Okay? So, pag sinabi, Sa atin, pakuluan mo yan 15. ng 24 hours para matanggal na sa Sa amin, luto yung laman. ano eh. Yan din yung gagawin natin. May timer doon sa bahay. Oo, lalagyan. Very good. Lalagyan ng timer. Okay? Yung mga pinapakuluan May temperature natin, doon. Sabihin hindi na ko siya mo. pabayaan kumukulo forever. Mayroon. Okay. Oh, mayroon ba? And then with complete labels, Ang ito yung temperature, sinasabi ko sabihin mo kanina na kaya mayroon dapat ka may ba doon? product name, meron tayo nung allergens, ilang grams ba yan, ilang calories ba yan. I-check nyo rin kahit yung sa raw materials nyo. Baka naman yung seasoning na binuksan mo ngayon ay expired na last year. Diba? May mga ganun eh, Pilipino. Ano, pwede pa yan. Okay pa yan. Okay, so sundin natin yung nasa labels. Okay? At ang mahalaga ngayon, yung allergen na tinatawag. Okay? So ngayon, iba na yung generasyon, marami na may allergy. Lahat na lang allergic na sila sa lahat. Okay? Allergic sila kunyari sa soy, which is nasa toyo. Diba? Allergic sila sa shellfish, okay? Yung mga crabs and shrimps natin. Merong iba na lactose intolerant. So kapag kada uminom ng kape, ayun, nasa CR na siya in 30 minutes. Okay? Kumain ng gata, nasa CR na. Mga ganun. Okay? So kaya kailangan meron tayong mga allergen labels. Ayan. Okay? So bakit pa siya mahalaga? Ano ba yung food safety na yan? No? So ethically, so we want to protect human life, syempre. Ayaw natin na magkasakit yung iba. Diba? Kayo ba gusto nyo nagkakasakit yung mga pinapakain nyo? Syempre hindi, diba? Kasi paano nagkasakit sila, ano na yung kasunod nun? Magkakaroon na ng mga kasuhan, reklamo, bayaran, diba? So kung kunyari may na-poison, bayaran nyo yung kanyang pagpapasokan, yung kanyang gamot. Babayaran yung oras na ito. And in worst case scenario, kung namatay siya, marami pa tayong iisipin legal concerns. Okay? Economic naman, so syempre, yung food poisoning, kala nyo, ganun-ganun lang. Pero on a daily basis, marami sa atin nakaka-experience nito. Kinain kunyari yung pagkain kagabi, hindi ininit. Okay lang yan, init yan sa tiyan ko. Maya-maya nagsusuka na, nasa CR na, food poisoning na pala yun. Okay? So yun yung cost niya, economically, yung business mawawala ng clients. Kasi kukwento ko pa sa friend ko, nakunento sa friend niya, sa friend niya, sa friend. Okay? So ano naman yung benefits ng effective food safety? Okay? So syempre meron din naman siyang magandang effect. So satisfied yung customers nyo. Kayo, as a person, pag kumain kayo, di ba nakita nyo malinis? Okay, kakain kami ulit. Kukwento ko, kain tayo dito. Malinis dito, okay dito. Diba? Better job security, hindi tayo matatakot na bukas wala tayong trabaho. Okay? Kasi, secure tayo dahil we're ensuring food safety. Okay? Maganda yung reputation ng business. Diba? Kasi wala nagsasabi na, ano ba yan, yung personal dyan, nag-dial sa nose, tapos, diba? Walang ganon. So, maganda yung reputation natin. Kapag sinabing blue alley, ay, malinis dyan. Pag
pag sinabing Hickory, Monge, Kitchen City, TGS, kakain ako dyan. Malinis na. Yun yung gusto natin. Anong business nila? Ano sa inyo? Yum Dum. Yum Dum Dim. Kakain ako dyan kasi malinis na. Okay, ganun yung gusto natin. Diba? And then syempre may loyal customers tayo. Dahil okay tayo sa food safety, babalikan nila tayo. Okay? Pleasant place to work. Sino ba naman gusto magtrabaho sa dugyot na place? Sorry for the term. Diba? Kung ang lugar nyo ay bahain, doon sa inyong, ito sa JSEC nangyayari to eh, umaapaw din yung, Bumabaha. ay tinatawag na, umaapaw yung mga grease trap. Gusto nyo ba magtrabaho sa ganon? Lagi nakababad yung paa nyo sa laman ng grease trap. Diba? So gusto na, okay, so hindi ka tapon ng tapon kasi hindi ka mangangamba na yung pagkain mo ay madumi or madaling masira. Okay? And then syempre, we comply with the food safety laws. So, hindi lang to basta sinabi sa inyo na food safety. So, may batas siya. So, si Food Safety Act. Yan. Okay? Meron naman siyang basis. Kapag hindi natin yun nasunod, pwede kayong kasuhan. Okay? So, again, it's a financial, legal concern. Diba? Okay? Paano naman kung poor ang food safety? So, ayan na si food poisoning, pangit na yung reputation kung kumain dyan eh. Kasi yung mga tao dyan, hindi naman nag-hair niya. Yung pagkain ko, lagi may buhok. Okay? Customer complaints, ayun kanina sabi ko may feedback sana. So yung feedback nyo, puro na lang complaints, wala kayong narinig na mabuti, di ba? Ayan. Loss of profit, wala na kayong customers, ayaw nang kumain sa inyo. Okay? Poor working conditions, tulad na nabanggit ko kanina. Higher running costs, so ito sa ating mga supervisors and owners, no? So mataas yung cost niya. Kasi lahat tinatapon. Okay? Legal action yan, makakasuhan tayo. And worst case scenario, closure of business. So, ayaw natin mangyari yung sa kabila, doon tayo sa maganda. Diba? Okay? Kayo, ano ang inyong part for food safety? So, hindi lang to as a team. So, individually, meron din tayong contributions to food safety. Team. Ano nga yung laging practice natin dito sa Ateneo? Clay. So, hindi yung pagkatapos. Sustenance, but also for various aspects of our existence, contributing to our well-being, health, and overall enjoyment. Thus, as consumers, we must be knowledgeable about food safety to ensure our well-being. Here are the 5 keys or ways to safer food. Number 1. Keep it clean. While most microorganisms do not cause disease, dangerous microorganisms are widely found in soil, water, animals, and people. These microorganisms are carried on hands, wiping clothes and utensils, especially cutting boards, and the slightest contact can transfer them to food and cause foodborne diseases. Thus, maintaining personal hygiene is a must. Implement these. Hand washing is the key. Remember, this must be done before and after handling something. Here are the steps in hand washing. First, wet hands under running water. Then apply enough soap to cover all hand surfaces. And then rub hands together for at least 20 seconds. And then rinse hands under running water. And then dry hands thoroughly with a clean dry towel, preferably a paper towel. And lastly, apply right amount of sanitizer to cover all hand surfaces and rub hands together until the hand dries. Moreover, it is also important to clean and sanitize all equipment and surfaces regularly. But wait, did you know that cleaning and sanitizing are two different concepts? Cleaning is the process of physically removing dirt and crumbs of food. Meanwhile, sanitizing is the process of disinfecting or killing germs. To make a sanitizing solution, mix 5 milliliters of household bleach and 750 milliliters of water used for utensils, surfaces, and wiping clothes. Boiling water can also be used to sanitize utensils, but be careful to avoid burns. Key number 2. Separate raw and cooked. Doing this is important to avoid cross-contamination. Raw food, especially meat,
Poultry, seafood, and their juices can contain dangerous microorganisms which may be transferred onto other foods during food preparation and storage. To separate properly, here are the things to remember. While shopping, keep raw meat, poultry, and seafood separate from other foods. In the refrigerator, store raw meat, seafood, and poultry below cooked or ready-to-eat foods to avoid cross-contamination. Store food in containers with lids to avoid contact between raw and prepared foods. And lastly, wash plates used for raw foods, and then use a separate clean plate for cooked foods. Number 3, cook thoroughly, especially meat, eggs, and seafood. For meat and poultry, make sure that the juices are clear and not pink. Proper cooking can kill almost all dangerous microorganisms. This is because studies have shown that cooking food to a temperature of 70 degrees Celsius and above can help ensure that it is safe for consumption. And lastly, reheat cooked food thoroughly. Number 4, eat food at safe temperatures. Microorganisms can multiply very quickly if food is stored at the temperature ranging from 5 degrees Celsius to 60 degrees Celsius, doubling in number in as little as 20 minutes. This range of temperature is often called the temperature danger zone. Therefore, remember to do the following. Refrigerate leftover food at 5 degrees Celsius or below. Keep cooked food higher than the temperature danger zone. Do not leave cooked food at room temperature for more than 2 hours. Do not store food for too long even in the refrigerator. And lastly, properly thaw frozen food. Number 5, use safe water and raw materials. Safe means that water and food are free from dangerous microorganisms and toxic chemicals at levels that could cause illness or diseases. Safe water is a must because it is used for washing fruits and vegetables, making drinks, making ice, clean cooking and eating utensils, and washing hands. To ensure that the water is safe, bring it to a rolling boil. Another option is to add 3 to 5 drops of household bleach to 1 liter of water. And lastly, physically remove pathogens with appropriate filter. Meanwhile, choosing safe raw materials, select fresh and wholesome foods. Choose foods processed for safety such as pasteurized milk. Pasteurization is a process by which milk is heated to a specific temperature for a set of period to kill harmful bacteria. Wash fruits and vegetables, especially if eaten raw. And lastly, do not use food beyond its expiry date. To summarize, here are the 5 keys to safer food. Key number 1, keep it clean. Key number 2, separate raw and cooked. Post-test natin. So, yung ating shoes ang suot natin. In some, meron pa silang kitchen shoes na suot. Tama ba, Chef? Meron silang sariling sapatos na non-slip para pag naulugan na ng kutsilyo yung Hindi agad maano. Hindi na mapuputol yung daliri. Safety shoes. Hindi maiwasan yan eh. Pero totoo yun. Hindi maiwasan po yan na mahuhulog. Iwasan talaga yun, di ba? Kala ko sausage, daliri na pala sa paa, di ba? Okay? Kapag ka nag-handle tayo ng ready to eat, yung mga hindi na niluluto pa further, laging merong gloves ka. Okay? And kapag ka may sugat, laging may bandage. Huwag na muna tayong nail polish, fake nails, fake eyelash. Baka mahulog sa pagkain. Next time na tayo magpaganda, magkawala tayo sa kusina. Okay? Yan. Sa mga lalaki lang siguro nag-extend
extensions pa sa inyo. Mga extensions nyo. Diba? Huwag na kayo mag-nail polish. Kahit clear. Huwag na, ha? Okay? Ayan. Sa mga hindi naghugas ng kamay kanina, na nag-CR, so wash your hands frequently. Diba? So dapat, before handling food, before eating or drinking, before cooking and preparing, after using the toilet. Isa pa, after using the Toilet. Okay? After touching animals. Huwag naman sana. Nahuli ng daga sa ano. Kusina. Nahuli ng pusa. Yan. Maraming pusa dun. Huwag nyo na silang hawakan. And touching dirty objects. Nag-handle ng basura. Okay? Ang mga pusa dun, naakyat pa naman sa mga tables. Sire-report natin yun ha kapag gagawin. Lagi po yun, ma'am. Dami dun. Para makahuli ng tamang nahuhuli. Yung kayo ang nahuhuli sa kanila. Okay? I-report nyo kapag meron tayong katinians na pumasok sa inyong estado. Yun ang tawag sa kanila. Katinians. Katinians. So, paano Kat- ba kat- isinusuot yung gloves? Hinipan muna. Decontaminate din yun. Yung laway mo at yung Pasok germs din ng doon. laway mo, nandun na. Palit na ulit. Diba? Kaya So, dapat, magsuot yun ng gloves. hinihipan. Lagyan ng tubig Sinusuot or natin siya pulbo ng maayos. para mabilis. Pero bago ka dapat mag-gloves, ano ginagawa? Ay, tubig. Babasahin mo yung kamay mo. Para Hugas or nagsasabi. Oo. Okay. Meron tayo doon, Tapos hand pwede wash, pang ha? hinugasan yung Gamitin. gloves. Padahan ko kayo ng isang Hindi galon. na kasi hugasan ko muna. Sayang. Ang Pwede kamay ba yun? hindi. Bawal. Bawal. Anong gagawin? Palitan ng bago. Hugas ka muna ulit ng kamay. So, tanggalin, tapon, hugas ng kamay at palit. Okay? Hindi yung pagkahubad palit agad. Okay? Hugas muna ulit ng kamay. Kaya yung ano nun, hand wash, kadi doon sa may bago nakalagay. Marami pa ba yan? Natin, okay. So, Balon mga ko kayo, hindi isang balon naghugas. marami doon sa bahay. Ayan, gusto ko kasample Ha? ko. Sige, gagawin Tubig natin natin, siya. marami doon eh. So, paano daw naghuhugas ng kamay? So, syempre, binasama yung kamay mo, lalagyan mo ng maraming sabon, hindi yung kapiranggot na hindi bumubula. Tapos, palm to palm daw po. Paano yun? Pataas muna ako ng mga kamay. Gawin natin. Okay, ayusin natin ha. Okay, Proper storage. So, sabi ko kanina, by dripping. So, saan kaya dapat nilalagay si chicken and ground meat? Ayan. So, sa baba. Yung unang pulo, itapon. Tapon, tapos Para babasa. lagyan ulit. Diba? Ganon. Tapos, tsaka niya siya lulutuin siya. Okay? Common naman yun na nangyayari na hinuhugasan talaga natin siya. No? Pero, ayun, dahil alam niyo ng food safety, siya ay hindi Hinuhugasan. okay. Hindi pa na talaga So, si ready to eat na wala Tama, na tayo galing sa further Monterrey, cooking, diretso agad sa- Hindi na natin mapapatay ang mga Pag ano, microorganisms. Nasa taas, nasa tama lang pala suktok ginagawa para ko wala dun, siyang dipros na nakupukang lalabas. ingredients. Tapos yun. Sunod si seafood, whole cut meats, ground meat, and sea poultry. Sa baba. Okay? Pero kung wala kayong ganito na multi-level, so pwedeng lahat ng frozen nasa taas. Okay? Pero kung tayo ay wala masyadong budget, anong gagawin natin? Hugas. Clean and sanitize. Okay? Pero make sure na alam nyo na na-clean and sanitize nyo siya. Okay? Kaya mas okay pa rin na iba-iba yung kulay. Kasi okay? So, paano ba siya nililinis? Paano ba tayo naglilinis? So, dapat daw, no, meron tayong at least 3 sink. Kung wala naman, pwedeng 1 sink method. Sa Pilipinas, 1 sink method, 2 sink method. So, ang ginagawa natin would be to wash and rinse in one nating lagayan, diba? And then sanitize sa isa pang lagayan. Okay? So, paano kung mag-sanitize, no? So, pwedeng 1 tablespoon of bleach natin to 1 gallon of water. Pwede po yan. Pwede rin boiling water natin. No? So, kaya kung nakakapansin kayo sa mga karinderya, merong basong may mainit na tubig tapos nakalagay yung kutsara. Sana nakalagay dun ay yung may bilog ng kutsara, no? Hindi yung handle. Para nasa-sanitize yung inilalagay sa bibig. Diba? So, yun yung mga ways to sanitize. To sanitize our pots, pans, glasses, dishes, and utensils. Air dry lang po ito. Okay?
Dahil pag pinunasan natin to, nawala na yung sinanitize natin. Napunta na sa basahan. Okay? So hanggat maaari, ini-air dry po. Okay? Ayan. Ang tinatawag na mo, Pwede. at mabilis mo siyang maililigpit Taob. kapag tapos ka. Okay? Sino dito yung ganito yung workplace? Yung may ex. Siyempre wala ka amin, di ba? Pero sa bahay, ganito tayong lahat, di ba? Tapos tsaka na lang natin naayusin, tsaka na lang tayo magliligpit after. Pero, nakalimutan ko pala lagyan ng pepper, nakalimutan ko palang iligpit, hindi ko pa pala nakita na yung ginupit kong packaging material ay nandun na. Diba? So, mas madali natin maiwasan yung hazards kung maayos ang ating station. Okay? Ang ating personal belongings dapat ay wala sa food contact surfaces. So, yung mga bag nyo, yung ilagay dun sa ibabaw ng ating counter or dun sa ilalim na may katabing sako ng bigas, may katabing mantika, asukal. Okay? Yung inyong mga tumbler, huwag nyo isama sa ating food for preparation. Magkaroon kayo ng separate na lagayan. Meron doon sa So, para sa inyong mga containers, baon, the likes. Okay? And only authorized personnel dapat. No? So, yung mga anak ng kaibigan, owner na hindi naman nagpa-health certificate, tambay ng tambay. no? Or yung gusto niya lang mag-chismis sa loob ng iyong establishment kung papapasukin. Okay? Bawal. So, yung mga taga-JSEC, ang papapasukin ko lang doon, yung may health certificate, at saka si MSQP. Pag yung owner nyo wala, huwag nyo papapasukin. Doon nasa sa labas. Okay? Sa labas lang. Diyan ka lang sa sir ha, kasi na-contaminate yung pagkain. Okay? We're giving you the authority. Sini? May Nasabihan sila. certificate. Okay? Si ma'am. Ayan, keep No. animals outside the stall. So yung mga pets natin, unless gusto nyo iluto si rabbit, pwede siya doon. Okay? Pero kung siya ay alaga, domesticated, wala siya dapat doon. No? Because these animals can also carry bacteria. No? Kaya nakakakontaminate din sila. Okay? Dami nga. Ang ating food preparation area ay hindi sleeping quarters. Quarters. Eating Quarters. area. So, wag yung nagluluto kayo. Teka, nagugutom na ako eh. Bawal nga kumain sa loob. Okay? Lipat kayo ng area kung saan kayo pwedeng kumain. Okay? Magkaroon tayo ng designated eating area. Okay? And ang ating cleaning implements, yung mga panlinis natin, away from the food items sana. To avoid chemical Ganyan ang gusto ni Nate. contamination. Papabili sa mami niya. Yung ganyan, oh. Or harina yung ating Oo. mga powder nito. Nag-ano yan siya sa mami niya. Sabi nag-ano. Pest control natin, no? So, on a monthly basis, dapat, so ito yung may fumigation, misting, may mga plastic curtain, air curtain, or keeping the door closed. No, is also a way to prevent entry. Keep your area clean. No? Kapag malinis yung area mo, walang pagkain yung ating mga pests, hindi sila pupunta. Wala yung mabulok. Wala. Eliminate yung kanilang sources Kaya ang of mabulok food, dapat water, doon sa and malapit sa shelter. green. So, lagi kayong maglilinis, kahit yung Tapos mga yung- kasulok-sulukan, ay, pwede din yun. kailaliman, linisin nyo siya. Oo nga, dalawa naman para yun eh. wala dun yung ating mga pests. Okay? What to do kapag ka nakakita ng signs? Ang signs ng droppings or may mga pupo ng ating daga, nung nagkaroon tayo ng COVID. So, yung mga infections natin, biological hazards din na tinatawag. Okay? Pero sa ating establishment, hanggat maaari meron tayo biodegradable and non-biodegradable. So, nabubulok, hindi nabubulok. Tapos pangatlo, si food waste. Kasi nga kailangan natin siyang i-measure. Kailangan natin timbangin si food waste. Okay? So, at least tatlo. At may takip dapat ha. Ayan. So, kung may kita nyo dito, may sakit, may label, ano ba yun? Mga basura na yan. Okay, Oo, ayan. cloud wash. Okay, para alam din ng ating mga customers kung saan ba sila magtatapon. Pwede nyo lagyan ng picture, pwede nyo lagyan ng pangalan. Si Bossing Station yan, lagyan nyo rin siya. Diba? Okay? Ito yung tinatawag na food waste monitoring. So, sinabi ko na dapat nakahiwalay yung ating mga food waste. So, ito yung mga pinagkalupan ng fruits and vegetables, trimmings ng mga karne natin or buto-buto,
sa dining na basura, no, natin, or sa dishwashing, yung mga natira-tira sa mga pots and pans. Mm. And then the used oil, so kung gumagamit tayo ng oil. Si oil po ay by the can, natin siya tinitimbang. So, yung isang lata nyo na malaki, or kung meron kayong by the bottle, yun yung tinitimbang natin. So, ganito siya daily, gagawin nyo siya bago kayo umuwi. Okay, tapos monthly, itototal lang natin siya sa mata. Okay, para lang malaman natin, kunyari si establishment A has 100 kilos of food waste. Ano-ano yun? Establishment B, 5 kilos lang. Bakit kaya? So, doon natin yun malalaman. Okay? So, safe raw materials, water and ice. So, dapat daw, it must come from safe sources. So, hindi lang tayo basta bumili sa Shopee, sa Lazada, ng ating mga raw materials. No? Bakit? Dapat alam natin kung saan siya nanggagaling. Okay? Matitrace natin siya, hindi yung puro ibang language yung nababasa nyo dun sa label. Hindi nyo naman alam kung ano pa rin yung okay? Yung ating water po ay pinapatest into ways. No? So, kayo as an establishment nagpapatest, and then si Ateneo po ay meron talagang testing. Okay? Pero ang binibigay nyo po sa amin ay yung sa inyo mismo na testing. So, yung sa establishment mismo. Okay? Si JSEC po kay Chef Ann ay manghihingi ng water test. Okay? Si ice nyo ay galing din kay supply. Kung kailangan ng ice. Doon, isang Sa ibang supplier na establishments napatang natin, ice. sila mismo yung Oo, nanghihingi. Mayroon, lang sa dun, dun sa Okay, so tram, meron may tayong deliver dyan. Oo, yung sa truck. Nakausap ko na. Documents, di ba? So, PES Pati po, tubig, inom. water and ice analysis. So, ito yung mga monthly submissions natin. So, to ensure na yung water Pest natin control is safe to monthly. drink, even our ice. Okay, lahat po ng drinking fountains in Ateneo are tested. No? So, safe po siya for consumption. Pero huwag po kayo maghuhugas doon ng kamay. Ha? Pang-inom lang po ang ating drinking fountain. Mayroon doon. Packaging materials. Si Ateneo Mayroon po doon? ay merong Gumagana? tinatawag na food packaging primer. So, galing po ito kay Ateneo Institute of Sustainability, AIS. So, ang point lang naman ito would be to throw away less. So, kung meron kang process na hindi ka na magtatapon, maghugas ka na lang ng baso, plato, kutsara, yun po ang ating preferred packaging. And doon naman sa ating mga takeaways, no, hanggat maaari, na-raise pa na siya. And it's sturdy. Okay? Hindi ko sure kung meron kaya mag-natural materials dito. Pero kung kaya nyo po, why not? Pero as much as possible, reusable po tayo lahat. Okay? Nahuhugasan. Okay? Paano po yung mga take-out? So, ito pong first line, fortunately, wala na siya. Wala na tayo ng mga single-use plastic bags natin, plastic straws, and styrofoam. We are working with sustainability na makarating tayo sa point na wala na talaga tayo itong mga unacceptable packaging materials. Okay? Malinaw po tayo. So, since 2019, wala na pong straw sa Ateneo, including paper. So, kung napapansin niyo po, kahit fruit shake pa yan, kahit kape yan, wala po talagang Paper straw. Ayan. No, so, ang paper straw po ay pinapayagan lang kung ito ay merong sinkers na tinatawag. So, kung kunyari merong boba, nata, na hindi mo naman maiinom agad. So, para makuha ko siya, actually may isang concessionaire before, ginamit niya sa kutsara. So, pinutsara namin yung mga sinkers niya. Kasi nga bawal yung straw kay Ateneo. Diba? So, yun po ang ating prohibition of the drinking straws. So, tayo sa business, no, we keep the food safe. But, everyone must team up for food safety. It is a shared responsibility. Hindi lang po si owner, hindi lang kayo, but everyone has the responsibility with this. Any questions? Ano yung tatlong ipapasok? Wala? Masasagot nyo na kaya yung post-exam natin? Ma. Yung sabi niya. Naku. Yung una yung sa Tanong nyo na ang cleanliness mga ba yun? dapat yung Ang itanong. cleanliness niya. Yung tatlo ba Sure na ba kayo na makakapasa? 8 po Kalimutan ha, ko. 8 out of 10 ang passing. Parang Pag nandito 7, yung ano ko again, eh. see you next Saturday. Pag Pinoy Seal or CPOH Seal. Exam talaga, exam. May nakalagay sa kanya.
Anong tawag sa logo ito? Last. Tuwing kailan gumagawa at nagpapasa sa FSQA ng menu plan? In general po ha. In general. Sa lahat muna tayo. Hindi yung depende kung ikaw ay main or sub-concessionaire. Sa Monthly lahat. Monthly Tuwing na. kailan nagpapasa ng menu plan? A. Monthly, B. Weekly, or C. Daily. Tuwing kailan gumagawa at nagpapasa sa FSQA ng menu plan? A. Monthly, B. Weekly, or C. Exam daily. guys. Are you ready to check your papers? So malalaman nyo na kung kikita tayo next Saturday. 8 dapat. Ah, Yan. So, dala walang enumerate, no? Kung enumerate, isa. One mistake. Okay. Ano yung 5 po? First? in, first out. Out. Okay. Ano, nakakailan na kayo? Perfect. Ha? What pa lang? Ano ang danger zone? 5 to 60. 60B. Pwede siya dito. Kasi kapag nasa 5 to 60 siya, pag 5 to 60 siya, di ba? Pag may zero pa dito. Yung Zero sa exam. 100. Pabawagsak sa exam guys. Babalik. 36. Body temperature po yun. 36. ABCD lang pala. Akala ko yung usual tulad. Mayroon pa kasi ano, yung may pinipilapan si ma'am. Maliban sa. Oo. Di ba kanina yung go ay, yung glow ay, Vitamins, minerals. so walang trans fat. Estudyante Tayo kami nasa ngayon. protein. Okay? Number 7, ano yung batas na basehan? Both. Then, number 10, weekly. Week. Sa lahat, weekly. Pero kung kayo FSQA, Yan, guys. FSQA, ano din yung muna, wait lang, ha? Mamaya tayo. Okay. Ang aking dalawang kitchen staff. Ang aking crew. Ang aking cashier. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.